Sa ating balitang pulis, 3 pang iligal na paggawa ng sigarilyo sa Pampanga ang pinasara ng pinagsanip na puwersa ng DILG, PNP at BOC. Samantala, paliwanag po ng mga otoridad, hindi naging bahagi ng POGO ito po mga operator ng mga iligal na paggawaan ng sigarilyo. Detalye sa report ni Vic Sumintak. Muling binalikan ng mga opisyal at tauhan ng Department of Internal Local Government o DILG, Philippine National Police o PNP at Bureau of Customs ang lalawigan ng Pampanga na sinasabing pugad ng paggawaan ng iligal na sigarilyo sa bansa. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla matapos maipasara ang paggawaan ng iligal na sigarilyo sa Mexico, Pampanga noong nakaraang linggo, mayroon pang 3 pabrika ng iligal na sigarilyo sa probinsya. Unang pinuntahan ng mga otoridad ang Barangay Panipuan sa San Fernando City, Pampanga. Pangalawa ang Barangay San Jose sa Mexico, Pampanga. At sumunod ang Global Asian Park 1 sa San Simon, Pampanga. Pare-parehong mayroong mga makina na paggawa ng iligal na sigarilyo na agad na kinumpiska ng mga otoridad sa pamagitan ng seizures order. Ayon kay Remulla, nais ng gobyerno na tuluyan ng mabuwag ang ecosystem ng sindikato ng paggawa ng iligal na sigarilyo dahil ito ay nagdudulot ng 30 bilyong piso na pagkalugi sa buwis na pakikinabangan sana ng Department of Health. Ang pinakamabigat dito ay hindi po ang liability ng LGU, kundi yung forfeiture of properties under the Anti-Agricultural Sabotage Act. So ito ay magpa-file ng DOJ for forfeiture. Ito, yung sa Mexico, yung sa San Simon, lahat yan ay mapapasailalim na sa gobyerno. Bagamat patuloy na hindi pinapangalanan, muling inulit ni Remulla na 2 kongresista sa Central Luzon na ang hinihinalang protektora ng mga iligal na paggawa ng sigarilyo. So, may persons of interest kami, pero hindi pa namin natatay up distinctively kung sila talaga ang kasama. Tiniyak naman ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno na ang pinanggagalingan ng iligal na sigarilyo ay mula sa ibang bansa, partikular sa Indonesia at Malaysia, na ipinupuslit sa backdoor at ang mismong paggawaan ng iligal na sigarilyo sa bansa. Yung mga pumapasok sa bansa, mula sa ibang bansa, papasok ng bansa, karamihan galing ng Indonesia, Malaysia, papasok naman yan, hindi doon sa mga international ports. May mga bumababa rin dahil sang-ayon sa mga ulat, Bandang Bataan, Mindoro, at yung Basulta areas, meaning Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Inihayag naman ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na nagsasagawa na ng simultaneous operations ang pulisya sa iba't ibang panig ng bansa at partikular na tinututukan ang mga retailers na binabagsakan ng mga illegal na sigarilyo. Kaya yung mga investigation na ito, this is a continuing one. Katulad ng sinabi ng ating buting SILG, kailangan malaman natin yung ecosystem. For example here, ilan bang pumasok na sasakyan at lumabas dito? Malalaman naman natin We have enough CCTVs, we have the local government units, nandyan ang police. Saan ba galing yung mga sigarilyo or dahon ng tabako na ito ay na-examine sa National Tobacco Administration. Samantala, isang bagong grupo ng mga sindikato ang nasa likod ng paggawa ng iligal na sigarilyo sa bansa at hindi ito remnant ng mga operator ng nabuwag na Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. Sinabi ni General Nartates ng operasyon ng paggawa at bentahan ng iligal na sigarilyo sa bansa ay hindi magiging kahalintulad ng POGO na naging suliraning pangsiguridad ng bansa. Ayon kay General Nartates, itong dahilan kung bakit agresibo ang PNP sa pagsasagawa ng raid at iba pang intelligence-driven operations para tuluyang mabuwag ang operasyon ng pabrika ng mga iligal na sigarilyo. In Mindanao hanggang dito, pati tindahan, pumupunta ang pulis. Such that bawal, nagsasabi na bawal itong mga items na ito. It is not only for the revenues. Ito rin yung health condition o hazards na ibibigay nito. That's why yung Department of Energy at saka Department of Health ay kasama din dito sa IAES. Vic Sumintak para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.